Hello. Hello, hello, hello. Hello, ladies and gentlemen. Ating pag-usapan ngayon ng dagdag pa na ebidensya ng mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Hehehehe. Talagang dito ngayon salalay ang pag-asa nila ni Luistro, ni Ridon, ni Trillanes na ma-impeach si Sara dito kay Madriaga. Ang problema lang, sumabog, bistado, kasinungalingan. Unang-una, ang sinabi ni Amy Marcos ay hindi totoo na mayroong term sharing si BBM at saka si Sara. Taliwas sa sinabi ni Ramil Madriaga. Magandang gabi, Neng, Marianita Junet, Catalonia, Kausi si Daddy, mga taga Marbel, si Pato, mga classmate mo, lahat ng taga Marbel, lalo na kay Mayor Bing Pabi, Arkel. Tapos sino pa? Sino pa nga dyan? Pakisabi mo lang kung sino pa iba. Si Nunoy. Si Nunoy Kausing. Okay? Tapos, taliwas din sa sinabi ni Ramil Madriaga, tinanggi rin ni BBM. Hindi totoo na mayroong term sharing. So, doon pa lang sa dalawang bagay na yon, klaro na nagsinungaling na si Ramil Madriaga na siyang nagsasabi na 24 hours i-deliver ang pera ng confidential fund matapos ito ma-withdraw ni Sara sa pamamagitan nila ni Colonel Dante La Chica para ipinamudbud daw. Isang gabi, 24 hours lang. Kita mo naman. So ngayon, kung totoo man yan, paano? Ang problema, wala siyang sinabi na ebidensya. Wala rin siyang ebidensya, wala rin siyang sinabi na yung pera na tanggap niya yun ay confidential fund. Pangalawa, ang sinabi niya ay ang pera ay 4 na duffel bag na tag 33 million hanggang 35 million ang laman ng bawat isa. So ngayon, ang alam naman natin, which is kumpirmado, ay 125 million ang perang confidential fund na inilabas. So ngayon i-multiply natin sa 4 na duffel bag. 4 na duffel bag daw ang pera na dala-dala ni Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica nang dumating siya sa DepEd office. Ngayon kung 33 million ang laman ng isang duffel bag, i-multiply natin sa 4. So 4 times 3 is 12, 120 million. Tapos may 3 pa, times 12, times 4, that is 12. So 120 plus 12, 132 million. Sobra. Sobra sa 125 billion. Ibig sabihin, dito pala, nagsinungaling ka na. Hindi natin pwede sabihin na yung pera na dumating ay galing sa confidential fund. Wala ring ebidensya. Ang sinasabi niya daw, nito lang ngayon lang niya sinabi. Na sa kanyang unang affidavit, wala man lang siya sinabi kung sino, kung paano ang lahat ng pera dumating sa Department of Education. Ngayon sinabi niya, doon daw yung isang disbursement officer. So, si Gina Acosta. Okay. So, ngayon, ang isa pang problema, kung 35 million bawat isa, i-multiply mo sa 4. So, 70 plus 70, 140 million. Hindi rin magsigo sa 125 million. Kasi hindi natin pwedeng baguhin ng 125 million kasi kumpirmado yan na 125 million ang nilabas. So kung sobra sa 125 million, anong kasiguruhan natin na yung perang bit-bit sa Department of Education ay talagang iyon yung pera galing sa confidential fund? So wala. Diyan pa lang mo tapos na. So, 3 na kasinungalingan. Pagkatapos, yung pang-apat na kasinungalingan niya, yung sinabi niya na niregaluhan daw niya si Sara ng drawing. Drawing daw ng scholar niya.
Para tapos ano daw yun, drawing, ibinigay, niregalo niya kay Sarah. At yung drawing na yon ay nasa likod ni Sarah no mayroong obviously na video conference. Tapos, lumabas ang estudyante na taga Davao City na si Lim. Sa kanya daw, siya nagregalo do kay Sarah. Hindi si scholar ni Medreyaga. So, hindi naman po pwede maulit ang drawing. Ang drawing ko halimbawa, kahit kapatid ko pa si Marinita Junet, hindi niya kaya i-drawing ulit, kopyahin niyo ang aking drawing. So, Merry happy birthday sa aking kapatid na si Dennis Dodong Tirador, ha? At saka mga batch mo diyan sa KNCHS, batch nga kayo, 90 ba kayo? 1990? O sige, mga batch 1990. Maupay nga gabi, Shirley Topornias. So, dan pa lang, sa punto na yan, marami nang hindi magsigo. So, next, ang kinikwento niya, binigyan daw siya, 200 million ba yun? Para pambili ng Harley Davidson na motor. Ibibigay daw kay Sara Duterte. Kinuha daw binigyan daw ni Digong Duterte si Madriaga ng pera na gano'n. Tapos mabili na daw niya ng motor si Sara, binigay niya kay Sara, siya bumili din ng 2 Ducati at ipinarehistro niya pangalan sa kanyang anak. Sino bang tao magbibigay ng pera sa iyo? Ang tao lang na magbibigay ng pera ay sinungaling pa si Arthur Sevilla. Magbibigay siya ng pera kay Mr. Fidel Mercado. Katkong pa. Okay. Magbibigay daw ng pera, nagbigay daw ng pera si Digong Duterte kay Ramil Madriaga para pabili, tapos ang Ducati ipangalan sa kanya, tapos bumili siya ng 10 Yamaha Inmax at binigay siya ibang tao. Ganun ba yun? Tapos nag-claim siya na binibigyan daw siya ng pera ng mga taga-Parmali daw, Linwishi, na panggamit daw sa kampanya ni Sara. Kampanya ni Sara, tapos for president, vice president naman din nakbuhan ni Sara. So, hindi naman niya nakita kung hindi man siya alam kung saan ang pera na yun, kung saan ang galing. Tapos, ang Paul pa, siguro, pang-5, pang-6, ay binigyan siya ng daang-daanin na pera na milyon ni Digong Duterte at pinadeposito sa kanya. Ngayon, masasabi ko po kung kasinungalingan yan, bakit po? Sa ngayon, Mr. Noel Clemente, kung magbukas ka po ng account sa ngayon sa bangko, hanapan ka ng lahat ng ID. Number 1 yan. Hindi lang isang ID na hanap sa iyo. Pati passport pa hinanap sa iyo. Number 2, kailangan pagbukas ng account at kung magdideposito ka nga sa account na yun, hahanapan ka ng kontrata o ano bang ang dokumento, bakit ka nagkaroon ng sobra 500,000 na pera na idideposito mo. So, paano madepensahan yan kung tag 100 million, mahigit 100 million na dinideposito? Saan nyo kukunin? Alangan naman, pirma lang ni Digong, papayag ang bangko. At bakit naman ipapangalan sa kanya? Mabibisto pa si Digong kung ipapangalan sa kanya. E di pangalan lang sa mga kamag-anak niya na ibang pilido. Kaya nga, pang-8 na yan ang mga kasinungalingan. Anyway, may pang-9 pa na yung binati daw siya na happy birthday ni Sara Duterte. Dahil daw, yan daw ang patkatibayan niya na kilala siya ni Sara kasi binati pa siya. Sir Ram, happy birthday. Pero yung video na pinakita niya, may hawak na papel si Sara nakalagay Ramil Madriaga. Na ang ibig sabihin lang po, hindi siya kilala ng tao nagbabati sa kanya. Nilagay niya para meron siyang idiot board, baka magkamali siya ng pangalan ng tao. Tapos yung itong tinatawag na video conference, bakit 2 video conference na pinakita mo? Alam mo sa kampanya, natural, ang daming tao. Kung ako nangangampanya, welcome ang lahat. Wala akong itatakwil o ano. So, isa sa doon pumunta, malamang yan, sigurado yan pumunta na bubuluntir na magiging isang taga-kampanya ni Sara.
At hindi naman ibig sabihin kung na-invite ka sa Zoom meeting ay kakilala ka ng speaker o ng iba-iba may kakilala. Ang nag-invite lang sa iyo, siguro, yung administrator ng Zoom meeting. Kung alam nyo anong Zoom meeting, yan po ang Zoom. Hindi ka pwede papasok dyan kung hindi ka pinayagan ng administrator. Ang administrator, iba pa yung isa mga tao nagpapartisipar. So, pakinggan natin ngayon, isa-isa, tirahin natin, magkukomment tayo sa mga tanong ni Terry Ridon, mga tanong niya kay Madriaga. Kung ano ang mga tungkol sa testimonya niya. Saan na ba yun? Mr. Chair, ito Committee on Justice. Okay, tingnan natin. Project the supposed annexes. The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Ayan yan ang video conference na nandyan si Sara. May iba dito, saan ba si Ramil yan? Hindi ko nakita si Ramil Madriaga. Ito siya nakaitim. Pagkatapos, may iba pa na mga si Ryan Kilala, nandyan, asawa ni Ryan Kilala. Sino pang iba? Yan lang, ito ata si Ramil Madriaga, hindi ko na maklaro kung siya nga yan. Okay? Tapos tandaan nyo yung mga litrato na nakalagay sa likod. Yan ako daw binigay ko noon ni Ramil ng scholar binigay ko noon ni regalo ko ni Ramil Madriaga kay Sara. Okay, tingnan natin. Mr. Madriaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. Kaya ang tanong, kilala ba ni Sara o hindi si Ramil Madriaga? O di kaya kasi tinanggi ni Sara na kilala niya. At tinanggi ni rin Sara na may relasyon siyang professional o whatever kay Madriaga. So tingnan natin. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganito... So madalas, dapat marami kang ipipresenta. Tingnan natin kung marami kang ipipresenta ng video conference. Itong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila. Ilan yan? Hindi natin malalaman kung sino-sino mga wala nakalagay ng pangalan sa ilalim. Nanonood lang Dapat may nakalagay ng pangalan yan. sila. Pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activities. Paano natin mapatunay, paano kami maniwala sa sinasabi mo na ikaw ay isa sa nakipag-usap na nagsasalita ron? Wala namang boses yan. Dapat, ang pinakita mo, video, hindi yung litrato. Campaign. Screenshot lang yan eh. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes? Just so we Nako, kilala kaya niya yan can lahat? see. We ask the resource person Nako, sige. to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Sino yan? Sino mga tao Hello. yan?
nyo lang po. Ito, Tapos banggitin nyo pa. ito po si, nakalimutan ko na po yung pangalan, pero Oh, taga hindi rito pala lang po alam siya eh. sa Cubao. May-ari Ay, kwento ka naman. Ikaw, kiniklaim mo na lagi ka dyan, kilala ka ni Sarah kasi nakipag-Zoom meeting ka lagi. Ikaw, kilala mo rin si Sarah kasi nakipag-Zoom meeting ka lagi. So, dapat, ang premise mo, lahat ng kasama sa Zoom ay kilala mo. So, paano naman mangyari na ikaw ang unang tao pa lang, nag-amin ka na, hindi mo kilala pangalan? ng isang security agency, yung commander. Sa? Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya Nakalimutan ang pangalan, ha? sa officers ng Quezon City ISIP. Pakituro nyo po. Ito po. Okay, next. Saan? Ituro? Saan? Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yun nandun po Tubera. sa ISIP, Sinong Tubera? mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez. Suarez. Tapos- Sino Suarez? Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman, at yung kanya pong may bahay si Rhea Kilala. Ha? Ito po. Saan si Rhea kilala? Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente Okay. po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ito po, hindi Hindi ko mo po nga kilala. kilala lahat eh. Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Loob na, Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun nasa, naka-black po. Pakituro nyo po kung nasan kayo dyan. Pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan? Okay. Paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Attorney Ryan Kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Hindi yung video conference, dami litrato. Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa, Yan, sinungaling ka. sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Dapat isa lang litrato ni Pero Sarah. yung original po niyan, nasa Yung main isang dulo ni Sarah, Facebook ng walang- ISIP Pilipinas Walang movement. mask. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po ko, nakakulong po ako, hindi ko po makakolate yung mga evidences. Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Ayun. Because there is no painting in the picture. May painting, may painting. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting Ah, niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. kaya ang problema niyan, ang nag-drawing niyan, nagsalita na.
Siya daw nagbigay kay Sara niyan, hindi ikaw. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Alam mo, yung pagkwento ni Madriaga, kung nakarinig man si attorney kaibigan ko, mga attorney na kaibigan ko, nakarinig ngayon. Alam mo, dito ka lang nakakita ng testigo na ang focus sana natin si Sara. May rami siyang kinikwento, may painting. Nagkwento din siya na bagsak daw sa College of Law si Sara. Nagkwento, marami ka. Nagkwento siya mas marami pang kwento niya kay Tatay Digong kaysa kay Sara. Grabe. Tapos hindi niya kilala kung sino mga nasa video. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. No? Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Question Presidente? ka naman ah. With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Si ano to? Tawag naman kayong technician. Reynold. Attorney Reynold Munsayak. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa EC Pilipinas. Kaklase ni Sara ko no. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Huh? Hindi ako nga. Next picture, please. All right. Sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Mariaga on the annexes of the pictures, no? So, papasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Mariaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Kong Ridon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that incident? Sa supplemental po. Ano po ba ang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please.
Sige nga. Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot no ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng ISIP Pilipinas. Yung ISIP Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, Isip Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po sa, di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madriaga? Saan ka dyan? Wala. Ako po yata yung nag-picture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila pong dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kahit yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Okay. Ano pa? Oh. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao. Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? Sa pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya. Alright. Puntahan natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni BP Sara para po ma-motivate sila na mismong si BP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa Pinagkakit amin. pa pala si Sarah. Para kumita ka sa iba? Okay. We can go to Annex G. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po to kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana. Sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Sa Bicol yan. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita.
Pero sino po yung katabi niyo dyan? Paano ka Si magkaroon VP ng Sara po. PSG? Tapos yung mga security ko. Paano ka magkaroon ng PSG dyan? Hindi naman presidente, hindi pa ba si Sara? Si Digong pa presidente. Paano magkaroon ng PSG dyan? po. Hindi, pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed at discharge para i-meet si VP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po to ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni BP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni VP Sara at signed ng... All right. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinahanap, hindi ko po ano to, pero pagkaka-recall ko po, ito po yung pagdating ni BP Sara sa Matnog, na nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser, tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po, ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasinundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay. Sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin may presidente as much as possible secrecy. Yung kampanya lang po hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. All right. Next slide. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si BP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Tapper pala kayo. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayan po. Yung video po. All right. Annex H. That's a photograph. Excuse me, is that the video? Video po sir. Asan na yung video? Wala naman video eh. May video po Do pati. you have a copy of the video? May video po ba yun? Ato. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Serram? Sino po yung sumigaw ng Serram? Hindi ko po alam kung mga isip Pilipinas Bicol. Ay si BP Sara po yung Pwede po paki-rewind po ulit. Paki-rewind po. Ito, ayan o. Ayan, Serram. Sino yun? si BP Sara. Sino po yung Serram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Ano Madam parang Chair. yan? Kayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? Talaga kayo na anti-Sara. I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram,
Well, the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Primo Madriaga GR, mayroon palang identified the voice to anak ng be that presidente. of the Vice President while she's handing it to him. Kaya ang tanong ko sa iyo, naalala mo Primo GR, nung kinursunada ng mga escort ni Gobernador Daniel Fernando ang si Bini Marcos, walang kasama si Bini Marcos kahit isang tao. Siya lang isa nagmamaneho. So ano yan? Kailangan ba talaga samahan siya ng PSG? Ha, Primo GR? Kung sino ka man, kwento ka ng kwento, hindi naman yan, hindi naman yan batas yung sinasabi mo. Kaya magsabi ka, sunog ako. Sunog ka rin. He being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair. Madam Chair, Honorable Tino. may I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Yung sa video na yon? Daming ram dun eh. Opo, Your Honor. Okay. Tapos lang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag. Wala. At inabot nyo. Tama po. Presumptuous Opo, Your yan. Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Thank you, Madam Chair. But, Thank you. okay. Do you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Hindi. Sir. Siya lang nagsabi na siya si Sir Ram. Iba yung Sir Ram. Tanongin niyo si Sarah. And we placed that on record already. Baka si Ra yun, si Ra. We can proceed to Annex H, just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo, sir. Meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bonsaya kasi yung effort po niya sa Easy Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Gongora Pulintan po, ang presidente ng Easy Pilipinas. Kilala rin po ni VP Sara. Lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni VP Sara, nasa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po. Ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional EC. Sino po si Essex Polintan? Presidente po ng EC Pilipinas. Would you know ano na hong ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir. Dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next slide, please. Annex I. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Redon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Yes. Who appears in the picture? Si Attorney Reynold Gonzayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir. Pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po, napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomo Bosyo po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Inauguration. Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito.
Ano po ang event na meron po dyan? May inauguration po ni VP Sara Saan po ito? sa Davao po, sa Cathedral. Alright. Ito po ako. Pwede Dito pakituro po kung saan ho kayo nakaupo. Sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po ako kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row, katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay. Punta ho tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? O, ano yan? Hindi ko na po Dear Mr. Pero ito po Matiaga. yung sinabi sa ito ay opo, na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po Madam Chair si VP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po. Ito po, Dear Ano Dr. naman firma niyan? Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Alright. Okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko yung po mga sa ginagamit ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinideliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. Mayaman ka pala. This is the last picture, Madam Chair. O, sa mayon yan ah. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan sa Sa mayon, magayon, na yun. ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, nasa ibang sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para Mayaman ka pala. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes. You may go back to your Madriaga seat. to return so that we can Just for the record, wrap up both my the questions. affidavit, the supplemental, and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin ko ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Meron po ako napansin kanina na parang hindi na ipakita dyan yung about yung pag-greet ng happy birthday. I think I saw it. Honorable De Lima is looking for that video where the VP is greeting happy birthday Ramil Madriaga. O, totoo ba yan? Tingnan ninyo na may hawak parang karatula si Inday Sara. Ang ibig sabihin, hindi siya kilala. At kinakailangan pa ni Sara na basahin ang pangalan niya. Can you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, of your affidavit? hindi po para i-prove lang po na yung relation namin sa EC Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to submit that, Honorable De Lima, in your capacity as endorser of this impeachment complaint? Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, there So is Operator, can we go back to the set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen.
Nandiyan yan. Diba meron? The members saw that video of happy birthday of the Vice President to Ramil Madriaga. May we know from the committee secretariat if that is part of the attachments to the supplemental affidavit of Ramil Madriaga? Hindi eh. I saw it earlier. Hello. Hello. Madam Chair, the video that is being raised by Kong De Lima is not part of the supplemental Oh, not affidavit part. of Madriaga. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable De Lima, although it was played, Flash. It was the flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was, Would you like to play it? yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Okay. Happy birthday. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Putol kanina. Ulitin natin yung happy birthday, Ram. Birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable De Lima? Move that it be considered as part of the records. The COMSEC is directed to receive Honorable short. Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are beyond the body's cognizance. Ayun, The kumontra. process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceeding a fishing expedition. The committee would be acting with grave abuse of Nako. discretion. It is therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us and confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. Tama. Bravo. Congresswoman Jennifer Lagbas. Maganda yung puntos niya. Unfair na kay Sara yon. Yung mga bagay na hindi sinama sa reklamo laban kay Sara at binigay yun, ang kopya na yung kay Sara, yun lamang ang nakita ni Sara na reklamo. Yung hindi nakita ni Sara ay hindi niyo dapat ilalagay. Pero nevertheless, nagiging ebidensya po yun na hindi siya kilala ni Sara. Kasi kung kilala na siya ni Sara, di ba, Kabsat, Romel, Binson? Kung kilala siya ni Sara, dapat wala nang karatula, wala nang placard si Sara na dala. Sabihin lang direkta, happy birthday, si Ram. Ba't ito maglalagay pa ng, ng placard? Nang ibig sabihin, makikita niya sa salamin para makita niya ang pangalan na hindi siya magkakamali ng pangalan. Binanata naman ako kanina. So yan at least maraming salamat po. Sigurado ako hindi boboto ito si Congresswoman Jennifer
nagbas. Yan, napapakita na siya ng pangil. Sigurado po yan. That's all, Madam Chair. All right, our parliamentary status is the Si. resource person, Ramil Madriaga, is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Ridon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tanging lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr. Kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ho ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami unang nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. Marami kang pera. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse Kaya bang kinita mo sa kidnapping? po, sa mga sasakyan, pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po sa Kainta. May negosyo pa siya, may shop pa siya. ibang Malaki lugar din. kinita mo sa kidnapping. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa Isip Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga? Pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Ridon, Opo. I have to prevent Mr. that Chairman. question because that is probing already. Yes, I submit. Please confine to the facts and information which are evident already Shut in up! his official, Miriam. in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo. Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga Hindi mo matanda na kasal ng anak mo? Naku, ibig sabihin hindi ka totoo. Hindi 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. All right. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Thank you, Honorable Ridon. Now we recognize the Honorable Joel Chua for continuation of clarificatory hearing on the affidavit of Ramil Madriaga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed, napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Ano bang duffel bag? Di ba ang duffel bag yan ng army ng kulay patig? Kulay yun na sundalo, na uniform yung sundalo. Yan ang duffel bag. Tapos ang lock niya sa itaas, tali lang. So, yan ang duffel bag na tinatawag. Joel Chua. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi niyo po dito mine-mention yung duffel bag. So ano po ba Duffel yung bag dito. pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo? Duffel bag po, large Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Meron ba tayong sample ng du
Okay. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Ang Meron po layo kaming yan. dalawang Ang layo sa sabi mo, Johnny Brasado. ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Sinungaling Wala po. ito eh. Eh, yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede ba mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times. Opo. Bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, Ayan, pahaba po pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang... Alright. So, Hindi, halata ka ng sinungaling. Duffel bag, tapos pinalitan mo, black bag na. that would be all, Madam Chair. Any other clarificatory question? The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang Kasi Adjong yun, the most corrupt congressman ng Lanao. hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Sabalia et al. Complaint. Party po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street at sa Ombudsman. Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what Problema, wala siyang sinabi na, wala siyang pinusenta na ebidensya. Kung totoo ba niya na si Nolasco, sila Chica. Tapos sinabi niya naman dito, tinawagan daw siya ni BP Sara, coordinate with Nolasco para i-deliver yung mga pondo. capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of BP Sara or BP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major La Chica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon, kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Opo, Madam Chair, opo, Your Okay. Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor, opo, Madam Chair. So yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam na ngayon niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyo may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po si Colonel La Chica po yung lumapit sa amin ni Colonel Okay. Nolasco. Kasama Okay. niya po yung babae po. Okay. So ibig sabihin, dumating po kayo doon ay kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel La Chica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yun? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, Madam Chair, for the information of this August chamber, according to the affidavit of Mr. Madrega, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, number 18, page 18, page 18, number 60,
At around, I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga. At around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na. Colonel La Chica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? 30 o 33? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel La Chica Sa papalapit kanyang namin kasama unang si PDB, SDO 33 million, Acosta, ngayon, which you later learned as the million na lang. Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Natatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan yung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Gina Acosta po. Opo. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yung totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags, na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo, na-receive by you from Colonel La Chica and Gina Acosta, as you mentioned here in your affidavit, as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita niyo naman po yung bag na yun at pinakonfirm po sa inyo yun at na-describe niyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So Your ibig Honor. sabihin, kung kayo po yung nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi niyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan niyo po itong duffel bags na ito. Ba't Tama po? 1 million lang kinuha mo? Mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow the committee and future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this, Your Honor. okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiteng ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigation? Wala naman connection yan sa impeachment ni Sarah. Tata, I need a pencil. Sino the pencil? I don't know where the pencil is. So you may use that. Sige, okay, you may use that. So anyway, wala namang connection ito. Ang pera, kay Digong daw binigay na pera yun. So dapat hindi kasama sa impeachment ni Sarah na hearing. So gusto nila talaga buyagyag sa publiko para masira ang buong Angkana Duterte, hindi lang si Sarah. Ganun lang kasimple. Ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po kinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal. So, paano mo na naman personal kung totoo man yun? There was no way of knowing kahit sinabi pa ni Digong personal fund niya yun. Hindi mo lamang ko sa kanya baka ninakaw din ni Digong yun. Kaya nakwento-kwento ko ng personal, hindi mo nga alam eh. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, may I solicit a motion? So move, Madam Chair. To 5 minutes only. If that will not be sufficient, you will be listed for the second round. Sino pa? Yung message na yon, yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara. Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Last question, Madam Chair, if I may. Masa ng iPhone mo? Nasaan po yung iPhone na yon yung sinasabi? Honorable Chokno? I will lament that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. Thank I'm you. sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Thank you, Madam Chair.
Are you finished, Honorable Jokno? Yes, Chair. Thank you. Motion for the adoption of Insofar the as the supplemental affidavit Insofar as the Sabali et al. Complaint. of Ramil Madriaga to be Yes. part of the third impeachment complaint, Sabali et al. Complaint. Do I hear 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo, Ito nais lang po tol. Ang sa affidavit niya na una, 33 to 35. Ngayon, binago niya ganoon 30 to 35. Siguro narinig niya yung kritisismo ko na sobra sa 125 million. statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Kabuyao? Tama po ba? Kabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po nyo, yun. So ngayon, binigay sa Kabuyao, hindi kay Sara binigay. So ligtas na si Sara dyan. first bag for a politician in Laguna. Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Honorable Paano nyo nalaman na politician? Ayun po yung sinabi sa akin ni VP Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ang problema mo, walang kang ebidensya na bitbit para patunayan na si Sara ang nagutos sa iyo. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That is a question probing already, question. Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician ang direktang binigyan nyo. Hindi po, may representative po siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag, possibly 30 to 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa isang tauhan ni Attorney Munsayak. Tama po ba? Hindi ko po alam kung tauhan niya yun, pero sa taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas. Sino ang nagturo sa itaas? Si Attorney Reynald Bonsayak po. O, si Attorney Munsayak, tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? UC. Kami po, si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama. Si Arma, hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka Wala ikaw nag-abot eh. rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway doon sa may platform. Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit mo, paglabas nyo, I looked at him and he nodded. Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, Tama po. nagtanguan kayo. Opo. Okay. So parang acknowledgement dun sa transaksyon. Opo. Okay. Tapos yun, nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Yan po ba yung sa may Sa Agham po. Agham Road? Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Pang-apat na bag. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag, pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po, So, ibig sabihin, hindi niya pala nakita ang laman ng pera. Bag lang nakita niya. pero hindi ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yun sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys Wala yung resident, hindi kompleto. on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Wala po kayong binabanggit na ngayon may sinasabi kayo na may nakita kayong pwede po bang ituloy? Yung umikot na po kami, kasi naglakad lang po kami palabas. Okay. Conscious din, curious lang po ako kung sino po yung Okay. pwedeng kumuha. At Other than sa guard na nag-lead sa amin, may Mhm. isa pong lumapit doon. So, may isang lumapit doon sa red Mazda. ako, nandun po yung guard. So, I presume yun na yun po. Nahiya naman po kung tignan pa siya. Tumuloy na po ako. So may nakita kayong lumapit doon sa red Mazda. Ako, meron po. Okay. Kilala nyo ba? Namumukhaan ko po, pero by name hindi po. Namumukhaan nyo po. Well, Mr. Chair, Continue. okay. Some members have been saying that your questions are now probing questions, so let's just stick it to the... I was clarifying, Mr. Chair. It was a clarificatory question on the delivery, and it was the resource person who proffered the information that he saw an Justice Committee. Sinisya. Magandang hapon po. I make this manifestation not to delay these proceedings but to place on record matters that go directly to the credibility of the witness and the reliability of his affidavit in the interest of truth, fairness, and the integrity of this impeachment process. Congressman Azal, we are here as
to determine probable cause lang, no? And the credibility of the witness should not be put in question because that should be in the Senate trial po, no? So if your manifestation is in line with that, I would suggest that we defer that manifestation and leave it to the Senate to determine the credibility or the testimony of Mr. Madriaga. I defer to your wisdom, Mr. Chair. Thank you, Congressman Hasan. If you have questions, though, I would allow you to ask questions. Pwede po ba ako magtanong? As a You're non-member? on the list po. Yeah. For as long as it's not probing questions lang nila and in relying with the affidavit of Mr. Madriaga. Sa next na lang po natin. Okay. Thank you. DS Konghun. Thank you, Mr. Chair. Some clarificatory questions lang po. Mr. Madriaga, sinabi mo na yung kaso mo na isinampa laban sa iyo ni Attorney Roque. Kasi iniwan siya ni Aiko Melendez eh. Anong meron kasi corrupt din ito kaya iniwan. Masisira si Aiko Melendez sa kanyang karera bilang konsehal. Kung makipag-boyfriend pa siya rin dito. Next in line is the Honorable Elago. Yes, Madam Chair. Dito sa page 22, paragraph 74 ng supplemental affidavit ni Resource Speaker Mr. Madriaga. Sinabi niya ho na mali ang naiulat ng paggamit sa loob ng 11 araw ng 125 million pesos na OVP confidential funds noong 2022. Tama ho ba ito? Tama po, Madam Chair. Ang ginamit ho na salita dito sa supplemental affidavit ay personally disposed. Opo, Madam Chair. I quote, personally disposed. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa reportedly utilized? Doon sa 11 days versus doon sa sinabi nyo dito na personally disposed the money in less than 24 hours? Yung utilized po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Elago. Next is the Honorable DS Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you still okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because I know it's past lunch already and you haven't taken your lunch. Okay lang po, Madam Chair. You can still continue. Opo, Madam Chair. Okay. Honorable Garin. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat rin sa ating mga kasamahan at sa ating resource persons. Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 14 hanggang number 18 ng iyong sinumpaang salaysay, ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end Sana hindi na kasama yan kasi Sara pinag-usapan, disdigong. motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po at sa anak ko. So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Sino ka para bigyan ng pera? Bibili mo Ducati para sa'yo. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Chair. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo. Ano po ba ang context? Honorable Garin, Yes, I have to prevent that question I because that submit- is outside the supplemental affidavit already. I submit, Madam Chair. Let May me rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong sinumpaang salaysay at binili mo ito ng mga motor. Do I understand it correctly from number 14 to number 16 of your affidavit na ang binili mong mga motor ay sa pangalan mo pero ginagamit ng ibang tao? Ako po ang gumamit lang, saka po yung anak ko. Okay. Let me move to further questions, Madam Chair. On
On number 19 to 22 sa iyong sinumpaang salaysay, Mr. Madriaga, ito po ang salaysay mo na sinasabi mong ikaw ay naatasan at tinawagan para ipalabas ang isang equipment sa Bureau of Customs. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm it. At ang Sana sinasabi di mo nakasama, na ipinapalabas sa iyo usapan eh. ay nalaman mong merong lamang hot item. Do you confirm this? Opo, I confirm, Madam Chair. Ano po ba ang ibig sabihin ng hot item, Madam Chair, Mr. Madriaga? Sa pagkakaunawa ko po, ang hot item po ay mga contraband. Those are prohibited by Customs Authority to be. Can you give me an example of a hot item? Or Honorable Garin, we have to prevent I that submit, question. Madam Chair. Let me rephrase my question. Nakalagay dito sa iyong sinumpaang salaysay that later on you learned that the context of the magnetic lifters were actually shabu worth 4.3 billion pesos. Ayun na naman. Do you confirm that this is the same magnetic lifters that were released in the newspapers at the same time? Honorable Garin, that is a probing question already. And I think Mr. Madriaga is not competent to answer that question as well. Okay, so I submit, Madam Chair. Let me move to Knowledge. page 6 of Mr. Madriaga's affidavit. Nakasaad rin dito na ikaw, as you claim, served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Yeah. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm Kay it. Sara, sana ang pinag-usapan natin, hindi yung kidigong. At dito rin sa iyong nakasaad na sinumpaang salaysay, ikaw ay nagsabi ng mga bangko kagaya ng, if I may, Madam Chair, China Bank Legazpi, China Bank Maine, China Bank Ayala, PNB Makati, Anon Bank in Pasig, Anon Bank in Amol in Lubao. Ang ibig po ba sabihin nito, itong mga bank accounts na ito ay nasa pangalan mo, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. Paano mo nalaman? Personal mo nalaman, di ba? O mamaya sasabihin mo, ibang tao na bukas niyan. At nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na pinapahintulutan mo ang Kongreso na hingiin at buksan ang laman ng mga accounts na ito? Opo, Madam Chair. Madam Chair, if I may, medyo mahaba-haba kasi yung portions na ito. Nung sinabi niyo pong dummy, ginawa kayong dummy. Maniwala Are ka ba permitted, dyan? Madam Chair, because it is mentioned in his affidavit to us, a dummy of whom? Because it is in his affidavit. Mr. Madriaga, I think you mentioned that already in the Yes. affidavit. Opo. So just state what is included in your affidavit. Ang problema dito, paano tayo maniniwala na totoo yan? Si Digo may pera siya, bibigay sa iyo. At sino ka naman buwang ka? Para pagkatiwalaan, kidnapper? Yung dami po, yung parang pinadaan lang po sa akin yung pera kasi hindi ko naman po pag-aari yun. Nino po. Ni Presidente Duterte po. Madam Chair, my next question is something that is quite close to my heart as a medical doctor. Kasi po, pardon me with this, Madam Chair. Huwag mo na Nung isama panahon yun ng sa iyo, pandemya. wala na yan. Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weng Chong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Opo, Madam Chair. Ayun. So the question has been Ano answered. mo nalaman? Any other clarificatory question, DS Garin? Last two questions, Yes, Madam please Chair. proceed. On page 22 of the supplemental affidavit of Mr. Madriaga, nakasaad po dito, yung pag-deliver ng allegedly ito ay perang nanggaling sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24 hours. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we traveled to the last location, OMB parking area. Ulit-ulit naman yan. Ibig sabihin lang, itamaan na may hit isang oras na tayo. So, anyway, ulit-ulit ang mga tanong. So, one thing is sure na gusto ko lang i-stress dito. Una, nagsalita siya ng mga bagay po na parang mahirap paniwalaan. Kasi wala pong tao magbibigay ng pera sa isang tao na hindi niya kaano-ano. That is Ramil Madriaga. Ulitin ko lang din na sinabi niya na binigyan din daw siya ng pera para pambili ng Ducati at saka Harley Davidson that may get 2 million at ipinangalan sa kanya. Tama ba yun? Papayag ba? Kahit papayag ka ba? Papayag ba si Digong na ipapangalan niya sa kanya sarili at sa kanyang anak? Paano yan? Tapos, mga 150 billion na kung binibigay daw sa kanya, galing kay Lee Win-si o kung sino pa, may galing pa daw kay Digong, ginagamit daw ang kanyang account para ipagdepositohan at gagamitin lang. Paano ka maniniwala dyan? Malaking halaga po yan, 100 million. Pag dineposito mo yan, itakbo niya,
Kidnapper nga naghanap ng pera, kung itakbo niya yun. Lahat po, mahirap paniwalaan po lahat. Anyway, hindi naman po kasali si Digong dito. Impeachment ni Sara yun, hindi kay Digong. At tapos, klaro naman sa kanyang testimony kung kay Sara lang pag-usapan natin. Hindi yung kung kilala niya o hindi si Sara ang issue dito. Ang issue dito, nilustay nga ba ni Sara ang pera? Una, nais ko lang i-point out, wala siyang kasiguruhan, wala siyang binigay kung ang pera na kuno natanggap kay La Chica ay galing mismo sa confidential fund. Wala pong ebidensya na gano'n. Pangalawa, wala naman siyang sinabi, sabi niya, inutusan doon siya ni Sara. Wala naman siya sinabi kung kanino, kung kay Sara ba napunta yung pera. Pero sinabi niya na biniliver sa ibang tao, hindi kay Sara. So that alone is sufficient to acquit Sara. Kasi walang natanggap si Sara eh. Sufficient na po yun. Dapat, kailangan nila may ebidensya pa uli sila, ipakita ng natanggap, ang tumanggap ay binigay kay Sara. Wala eh. So parang hanggang ngayon wala. So that's it. That's how to analyze it. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. At let us be happy. And let's see what happens next. Paki-like lang po. At lagi ako napuputol ang aking live. Sigurado ako may kumakana sa akin. Maraming salamat.